Nagmistulang nagsisisikang sardinas ang 10 kahawa-hawang kambing. Nakunan po silang ibinibiyahe sa lungsod ng Kidapawan. Pinagpatong-patong kasi ang 10 kambing para magkasya sa isang basket na ikinarga sa likod ng motorsiklo. Ayan po, kitang-kita na hirap ang mga kambing. Ang iba nga parang kinakarpos na ng hininga. Samantalang ang iba tila sumisigaw dahil sa sakit. Tumanggi magpakita sa kamera ang driver pero sinabi niyang ipinakarga lang sa kanya ang mga kambing para dalhin sa katayan. Sa Dumanhog, Cebu naman, isa ang namatay at 4 na iba pang na ospital matapos umanong malason sa kinain nilang danggit. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Cebu. Hindi matanggap ng pamilya imperial ang biglaang pagpanaw ng kanilang 50 anyos na padre de pamilyang si Felipe matapos kumain ng paksiw na danggit nitong nakaraang linggo. Nakadagdag pa sa pighati ang pananatili sa ospital ng inang si Gloria, mga anak na sina John Paul, Jomar at pamangkin. Nakaramdam pa rin daw kasi ng matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo. Moto pag abot mong barilis sir kay si Felipe kay gitabang naman dito. Kay ang pagkuan sa doktor dito ang heartbeat wala na function, gawas pag yun ay ang dugo 60 na lang daw. Dahil pangingisda ang kinabubuhay ng pamilya, di na raw bago sa kanila ang kumain ng paksiw na danggit. Katunayan, halos araw-araw daw kung ulamin ito ng mag-anak, kaya laking pagtataka nila kung paanong nalason ang mga biktima. Giluto. Pagli pamahaw na mo. Una man sa tatay nakakaon. Kaya mo pinilian man. Sino bantayan si mga tatay? Sige, batid niya. Sakay tira yung tiyan. Buti raw at gumagaling ang ibang biktima nga nasa ospital. Kaistorya naman. Sila tanan. Arang-arang nilang mati karon. Arang-arang na. Nangako naman ng tulong pinansyal ang mga opisyal ng barangay sa mga biktima. Pag hipos ang pupungig kasabutan nga kumo sa ilang kalisod o naapod nasa atong barangay. So abong paningkamutan nga utop sa mga ang mahimo nga makatabay mga financial assistance. Nico Sereno, GMA News. Chika Minute! May bago kaming dabarkad sa Itbulaga, si Solen Yusaf. Ano kayang nararamdaman ni Solen na mapapanood na siya sa longest-running noontime show sa bansa? Yan ang chika ni Lars Santiago. Kahit excited si Solen Yusaf na ipapalabas na sa susunod na linggo ang Boy Pick Up the Movie, hindi rin daw niya maiwasang malungkot. Mamimiss daw kasi niya ang co-stars niya sa pelikula. Naging masaya raw kasi talaga sila sa kanilang shooting. Sobrang enjoy ako dito sa Boy Pick Up the Movie at lahat ng cast din, we all get along. Sana may Boy Pick Up teleserye. Hangang-hanga si Solen sa bida ng pelikulang si Ogie Alcacid dahil on the spot daw sa shooting ay nakakaisip ito ng mga gagawin para mas lalong mapaganda ang pelikula. Marami siyang input sa movie. So pag gusto niya, pag nabasa kami yung script, minsan nag-add sila on the spot na phrases o ganun. So natuwa kaming lahat at maraming bagong eksena. Ngayong ipapalabas na ang Boy Pick Up the Movie at tapos na rin si Solen sa taping para sa Legacy. Pinaghahandaan naman niya ang pagiging co-host niya sa Itbulaga. Sa Hunyo kasi, araw-araw siyang mapapanood sa #1 noontime show sa GMA. Pero subok lang muna raw ito, sabi ni Solen, dahil hindi raw niya alam kung magiging maayos ang kanyang pagtatagalog sa show. Baka mahirap yun sa akin kasi hindi ako dumidiretso yung Tagalog ko. Dapat pero good for me kasi si Diana Meses nag-learn siya doon sa Itbulaga yung Tagalog niya at magaling siya. So sana ako maging magaling din sa Tagalog. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Welcome, Solen. And that's it for Chikahan this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.